Ladies and gentlemen, the 103rd regular session of the 11th Sangguniang Bayan from Mr. Manapul Order. I request you to stand for our prayer and sing our national anthem. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinagpupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Okay, Madam Secretary, please roll call for the member of the Assembly. The Honorable Members of the 11th Sangguniang Bayan, the Honorable Sarain, Chua, Jorda, Latangay Jr., Bernardo, Sakibol, Galang, Reyes. 7 council members are in attendance. Please, we have quorum, so we proceed. Reading and consideration of the minutes of the previous session held on January 20, 2025. For rectification, 8 council members are in attendance. The minutes, presenting to you the minutes of the 101st regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sopronio Española, held on January 31st, 2025 at the session hall of the Sangguniang Bayan of Sopronio Española, Palawan. This was attended by the majority of the Sangguniang Bayan members. The presiding officer called the session to order at 9:31 in the morning. The Secretary called the roll after the prayer and the singing of the national anthem. With only 4 councilors in attendance, Councilors Nelly Sakibol, Jonathan T. Chua, Arnold A. Any comment, correction regarding this 101 regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Española held on January 13, 2025? Wala, okay. Bukas, Pedro. I move the minutes of the 101st regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sopronio Española held on January 13, 2025 at the session hall of the Sangguniang Bayan of Sopronio Española be adopted. Susunod ang second. Prediction. Tingnan. The 101st regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sopronio Española held on January 13, 2025 is approved. Next. Minutes, presenting for consideration and approval, minutes of the 102nd regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sopronio Española held on January 20, 2025 at the session hall of the Sangguniang Bayan, Sopronio Española, Palawan. So the presiding officer called the session to order at 9:30 in the morning. The secretary called the roll after the prayer and the singing of the national anthem. With only 4 councilors in attendance, the presiding officer declared a 30-minute recess at 9:35 in the morning to wait for other members to appear in the session hall. Right after the declaration, the Councilor Fred A. Gatongay Jr. had arrived. Session was resumed at 10:05 in the morning. In the absence of a quorum, the presiding officer declared the session adjourned at 10:06 in the morning. Okay, any comment? Correction regarding this minutes, the second regular session
ilagay sa Sangguniang Bayan ng Espanyol held on January 20, 2025. Yes, kay Roger. Doctor? I move the minutes of the 102 regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Soprono Española held on January 20, 2025 at the session hall of the Sangguniang Bayan, Soprono Española, Palawan be adopted. Sino si kanya ba siya? Sino ba si kanya? Nag-picture? Ayan. Regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Soprono Española held on January 20, 2025 is approved. Regular session. The regular session of the 11th Sangguniang Bayan held on January 20, 2025. For consideration and approval, minutes of the 21st special session of the 11th Sangguniang Bayan of Soprano Española on January 23, 2025 at the session hall of the Sangguniang Bayan, Soprano Española, Palawan. The presiding officer, this was attended by the majority of the Sangguniang Bayan member. The presiding officer called the session to order at 1:09 in the afternoon. The secretary called the roll after the prayer and the singing of the national anthem, with only 4 councilors in attendance. Councilors Nena P. Sahibo, Diosdado A. Dizon, Arnold A. Galan, and Jesse G. So, wala correction, comment? Okay, ano ba? Tulog? Tulog ka ba? Nagawa ka, Arman? I move to approve the special session held the last January 23, 2023 at Municipal Hall, Soprano Española, Palawan. Kita semua bersegendir, conviction. Kailan? The 51st special session of the 11th Sangguniang Bayan of Soprano Española held on January 23 is approved for adoption. Diba? Legalis yung question na. Good morning to everyone. Before ako magsalita sa aking privilege ng Mr. Presiding, nais ko magpasalamat sa lahat dahil nagkaisa po tayo para ma-extend ang mga negosyo ng ating mga kababayan sa bayan ng Soprano Española. Thank you very much po pati sa ating mga staff. Mr. Presiding, previously, napagkaisahan po natin na tawagin at pakiusapan si Sir Assessor na magpaliwanag dito about doon sa ating issues about sa pagbili ng lupa. So, nung nakaraang session po, hindi tayo nagkurong, kaya hindi po siya nakapunta. Hinihiling ko, Mr. Presiding, na baka pwedeng ngayon po, pwede natin ipasalita si Assessor kung ano po yung nandito siya ngayon? ang alam ko na dyan po. Pero patawag siguro. Thank you very much, Mr. Presiding. Yes, I move for 10 minutes. This is Sige, mag-insist pa tayo. Kasama yun siya sa question na eh. Kailangan ba bang resist doon? Hindi mo hindi eh. hindi kasi siya pwedeng magsalita ko siya masyadong ang alam ko pagka hindi na siya Paano? Maano ba yun? So, hindi siya matik, take note. Suspension of roads, no? suspension. I move to suspend the referee for the speech or So- explanation. So, anong gusto na ba din? Okay? Okay, request. Grabe. Suspension of roads. Sana siya. Kung ako nandiyan na siya si Zor. So, we have the 6 for 15 minutes.
So, wala rin si Asisor, no? So, may resume. Sulatan natin next regular session kay Monday. Sorry, wala raw sulat tayo. Wala siya natanggap na sulat natin, invitation. Nandyan siya, pero hindi siya magpunta kasi wala siya natanggap na request natin. Okay, so good morning, Assessor. So, nandito na po si Assessor. So, ano bang katanungan na pwede natin itanong sa kanya? Is kagawad igatungkit? Proceed. Thank you very much po. So, good morning, Sir Assessor. Ito na yung tuldok siguro ng ating ng kahiwa-hiwagang isyo para sa bibili nating lupa. Ang katanungan po, Sir Assessor, Ma'am Live, good morning po. Kasi naglilipa na po na ang pagbili ng lupa po natin ay napakamahal. Dahil ito po ay bibili nga ng munisipyo. Gusto lang po namin malaman sa part po ninyo, kasi ako po pumunta na rin ng province, Assessor's Office. I-compare ko lang po yung sasabihin ko na rin po na ang sabi po ng ating appraising committee sa Capitol is hindi po mahal ang lupa na ito. Hindi ko lang po alam sa part ng assessor po natin sa munisipyo kung ano po yung kanilang masasabi. Sir, yun po sir, tatanungin po natin kung ano po yung sa part nyo ang stand ng ating bibilihing lupa, kung mahal ba ito o hindi. Magugupo sa hotel. Hello. Bago ko po sagutin yung katanungan ni Gawad Katungkay, gusto ko lang po sanang bigay galang po sa ating mahal na pangalawang pagbabayan po, kasi dito po sir, kapuluhan ito po. At sa lahat po ng mga kapitak-pitagan ng mga honorable sa mga bayan members, magandang umaga po. Base po sa katanungan po ni Kagawad Katungkay, personally po, hindi pa ako makapagsabi kung mahal o mura. Pero ang pinapasihan po natin kasi is sa ngayon, nung panahon namin, yung panahon ni Vice Mayor Pasyan po, itong last na lang yung nagkaroon ng provincial appraisal committee kasi nagigpit na sa kontan. So, kaya po nung mga sumunod na mga panahon po, sa ngayon, nakalipas na Christmas po, ay ayon sa pagkaalam ko po, kasi ako po yung nagdala doon sa sa Provincial Appraisal Committee po ng mga tao. Yung mga ano po, yung mga landowners po ay dinala ko po doon sa kasi ako ay bilang member po ako ng Provincial Appraisal Committee. Kami po yung nag-request. Kasi nung time na yun, wala si Mayor, sabi nung minsan makapiling ikaw lang mag-request. So ako po ang nag-request para po sa confirmation po ng Provincial Appraisal Committee base doon sa offered price ng mga may-ari. Bago ko po basahin po, gusto ko marang bigyan ng idea yung area po. Yung area po na yan, ay ang pagkaalam ko po, yung offer talaga ng mga may-ari is 1,500 per square meter. Yan po yung alam ko. Nung kinausap nila yung mayor, ay pumayag yung mayor ng 1,500 per square meter.
Pero dahil nga po sa proseso natin, kailangan po dumaan sa provincial at Rizal Committee po yung lahat ng bibilihin ng munisipyo. So kaya po, ito po ay meron akong hawak na ang original po dito sa aming secretary. Pero ito po yung mga, kahit tulungan nyo akong basahin po itong appraisal report po na prepare po ni Ma'am Concepcion Vilomos, realistic appraisal, provincial resort po, Capitol Building, Barangay Tanglaw, Princesa City, noong February 28 po. Unang-una po, i-summarize ko na lang po ito. Unang-una po, ang market value po na sinasabi ay dinefine po niya dito kung ano yung sinasabing market value. Which is, hindi ko po basahin para maintindihan natin lahat. Gusto ko pong malaman kasi ang tanong po is, mahal ba o mura o mahal ba yung kabili ng munisipyo? So para po maintindihan natin lahat, gusto ko po sanang basahin sa inyo kung ano yung sinasabing market value po, yung halaga ng lupa po. The term market value is defined as the estimated amount for which the property should be exchanged on the date of valuation between ito pang tandaan natin, between a willing buyer and a willing seller in an arm's length transaction after proper marketing wherein the parties had each acting knowledgeably, prudently, and without compulsion. So, ibig sabihin ko, arm's length, wala pong pinilit. Kusang loob po ng may-ari na ibinta, kusang loob din bibili po ng bibili, buyer ng tawag, seller. Sa pagkakataon ito, ang buyer po is the municipal government. By authority na binigay po ng Sangguniang Bayan. Hindi naman po piling bibili ang executive po, alam po yan ni Vice, kasi siya po yung nabibili. Hindi po pwedeng pumili ang municipal government through the municipal mayor kapag wala pong authority yung Sangguniang Bayan. Yun po ang natin. Kasi kapag walang authority po ang Sangguniang Bayan, ay sila po naman yung mayor ng video. Sabi, walang authority, bumili ka, hindi rin papasa sa audit. Yun po yung ibig ko sabihin. So, yun po yung market value. So, kung ang sasabihin natin is, sa tanong ni Kagawad Katunggay is, mahal. Kasi po dito sa market value, willing buyer, willing seller. So, sa 1,500 sana, willing ang seller, willing din ang buyer. Sa 1,500, ang pagkaalam ko kasi yun ang presyo na offered price ng buyer ng seller na buyer. Kaya lang po, kapag government ang bumili, hindi po pwede na willing buyer, willing seller lang. Kailangan po ay mayroon pong Provincial Appraisal Committee na magpapatunay base sa kanilang pag-aaral po kung yun ba ay reasonable price in favor of government. So dito po sa appraisal report, lumalabas po dito, hindi po ito po yung mga
mga valuation approaches na ginagamit po nila. Pasensya lang po kung parang lecture, pero kailangan po natin maintindihan ito eh. Yes. Yung valuation approach po na ginamit ko dito is kung pwede ko siyang tatlo po ang valuation na ginagamit natin. Yung number one po is cost approach. Cost approach involves estimating the replacement cost as if new of a structure and deducting the estimated depreciation, if any, from all sources, physical, functional, since the property to be purchased is vacant. This approach is not applicable. So, yung cost approach po, dahil vacant po yung area, hindi po applicable yung kasi wala rin mga building po dyan. So, hindi po ginamit ang valuation po. Pangalawa naman po, income approach. Ito pong income approach typically involves projecting the income and expenses of the property over a period of time into a cash flow projection before debt service and depreciation. Given the situation, this approach is not also applicable. Ito kasi kinukompute mo dito, magkano ba yung ina-harvest mo sa income. Ilan ba ang harvest kung basa ka niyan? Kasi sa ngayon, basakan talaga siya eh. So, ilan ba yung ina-harvest ng basakan na yan? So, hindi rin po siya applicable sa sitwasyon na ginamit nila. So, pangatlo is sales comparison approach. Sales, ibig sabihin, titignan natin yung mga binintang lupa sa highway na gano'n, titignan po natin yun. Tinitignan ng appraiser na si Ma'am Gilongos po. Pumunta po siya dito, tinignan niya. So, ang ginamit niya is sales comparison approach. Involves analysis of recent sales of property similar to the subject property. Generally, adjustments are necessary to reflect and account for differences between the subject and comparable sales utilized. So, tinignan niya yung mga sa mga property po. Yun ang ginawa ng appraiser. Tinignan niya. So, kaya ang ginamit niya is sales comparison approach. Sales comparison approach. So, ito na po yung sales comparison approach, valuation methodology. Ito po yung ginamit. Unang-una, opinion value. Opinion kasi wala siyang makitang wala siyang makitang makatotohanan. Ito po to. Alam natin, bumibili tayo ng lupa. Ang gusto natin, ang agreement, halimbawa is ito, 50,000 per hectare, halimbawa lang. Ito yung agreement natin. Pero dahil po alam natin na may BIR, di ba po? Ang ginagawa po, dalawang deduction ginagawa. Merong isa pang BIR, isa sa may-ari. Lalo na po kung corporation. Corporation, alam natin yan. Napito ko yung advice po sa inyo, ito yung sa Rosco. Ang Rosco po sa tunay na bilihan is 1,900. Kahit tanongin nyo si Sir Akala. Ano ba yan? Per square meter po yan. Ano yun, sir? Pero po, nung tinanong ko yung nagtawag sa akin yung may-ari, hindi ko na banggitin ko yung pangalan. Ang sabi niya, pinapapirma raw siya ng 2 deduction. Sabi niya, sa Amerika, hindi ganyan, hindi yan eh. Pero sabi ko, sir, para mapatuloy lang yung bilihan, kasi masisira naman yung number, di ba? Sabi ko, sir, ganito. Nabanggit ko rin po yung device, itatread. Nakausap device yung yung may-ari talaga. So yung may-ari, itatread. Yung sa company is 1,900. So sabi ng doon yung babayaran niya yung 800. Pero yung sa corporation is 1,900. Yun ang binayaran ng corporation. Ito naman po yung sa yung tinambakan po dyan. Yung tinambakan, kung alam nyo yung may nakapili yan, hindi ko alam, Taganara.
Blue, either blue. O hindi po, yun, basta yun. May tabi ni Salty. Ang may-ari niyan po is the same sa may-ari ng ng bininta sa Rosco. Ang actual po yan na binta is 1,300 per square meter. Pero nung nandoon ako sa DAR, nung time na yun, humingi kasi ita-transfer eh. Agricultural siya. Ang nangyari po, kung yun ang babasihan mo, tinanong ko yung DAR, magkano ang dilusin? 200,000. So hindi mo pa pwedeng, hindi ka makapahirapan ka kung sales data yung kamuli natin. So kaya ang ginawa ko ng approach na ito po, ng ginawa ng appraiser is opinion value ang ginamit niya. So ang unang opinion is 1,500. Yung offer po ng mga may-ari sa municipal o 1,500 per square meter. Kung babasihan mo yan sa hektar, yan po ay 15 million. 15 million po yan. Oo, isang hektarya. So pangalawang ginamit niya is opinion value pa rin po, yung BIR zonal value. Yung BIR zonal value po, lumalabas is Ulot Center, 30,000 ang area square meter. Regular, 1,500 din po. Pangatlo pong ginamit is opinion value. Opinion value pa rin po. Superior Española, ang regular po is 1,000. Pangatlong opinion. And then, deed of sale po, actual sales, pang-apat po, lumalabas 463.50 per square meter. So, itinutal po lahat, rounded to, ang in-average po ng appraiser, ang lumalabas po ng rounded is 1,140. Ito po yung total. So naging agreement dito, sa 1,140, ang pinabasa ko po is seller, Lucy Bantugtan, location, area 30,000 square meters. So yung selling price, 1,140 times 30 square meters is 34,200,000. Market value per tax declaration is 433,057. So titingnan po natin, yung tax declaration po ay napakababa kasi sa taxation po yun. Kumpara dito sa selling price na 34,200,000. Tax base whichever is higher. So, bumayad ng capital gain tax, 513,000, registered ratio another total add-on expenses is 1,178,250. So, minus ito, ang matatanggap lang po ng net ng mga may-ari is 980 per square meter po. 9.8 million per hectare. So, 15 million ng tapat sana gusto ng may-ari. Ang nabayaran po in favor of government, lumabas sa appraisal is 9.8 million. So, malaki po yung natipid natin ng government po. Yan po yung lumalabas. So ang total market value po sana is 35,378,250 pesos. Yan po. So hindi pa ako pwede magsabi kung mahal o mura. Basta ito po is based on the Provincial Appraisal Committee. Kung babasihan po natin yung tax deck po, which is gusto ko pong humingi ng kumanin po sa inyo dahil po binasa ko po yung Data Privacy Act, which is in-explain ko rin po doon, Vice, yung nagre-request yung sanggol yan ng copy. Hindi pa ako nakapag-provide kasi binasa ko po yung Data Privacy. Medyo hindi po kami sa
kailangan po merong authority po yung yung may-ari ng mga tax declaration. Kasi may mga penalty yun. Pero hindi po yun nababasihan. Yung appraisal po is different from assessment. Yun lang po gusto ko rin po i-explain yun. Yung appraisal po, ito yung determining the market value of the property. Yun na nga, based on, ang ginamit is sales comparison approach. Tinignan yung mga properties bago po nag-value yung provincial appraisal. So yan po yung opinion po ng appraiser po na si Ma'am Chin Gilongos. Para maging valid po yan, ay kailangan po yung i-confirm po yan ng Provincial Appraisal Committee headed by Yubika M. Gulbis Ria, Provincial Assessor, Chairman, Armic Kirima M. Badaos, Local Revenue Collection Officer 4, representing the Provincial Treasurer Member of PAC, Member. Then, Engineer Pearl Angeli Prado, Engineer 2, representing the Provincial Engineer, Member of PAC. So, ito po yung kanilang resolusyon. Kung pili ko po basahin, baka may kopya rin po kayo siguro. Resolution confirming the fair market value of the property with an area of, ito yung kikwa na kay Ma'am Lucy, ito Bantog. Pero pare-parehas lang po itong appraisal niya. Resolution confirming the fair market value of the property with an area of 30,000 square meters located at Barangay Purot Center, Sopronio, Española, Palawan, to be acquired by the municipal government of Sopronio, Española, purposely for terminal and public market site. Ito po yung kanyang content. Whereas, the municipal government of Sopronio, Española, in line with its development trust, is acquiring a portion of land necessary for public purposes, specifically for terminal and public market site for the benefit of its constituents. Whereas, through a letter request received by the committee from, ito po yung sabi ko, Edmundo Ibacosaria, Municipal Assessor, Municipality of Sopronio, requesting to appraise and determine the fair market value of certain parcel of land registered under the name of Lucy Bantog Tan under lot number 8270B, PSD, Public Subdivision 04, ito po yung number. Whereas the said area consists of 30,000 square meters in the subject of this acquisition. Whereas the property owner offered the property at the price of 40 million pesos, 45 million pesos. So, 1.5 po. Typo error ito eh. Whereas the committee is called by its function to determine the fair market value of the subject property, an appraisal report was made by a licensed appraiser taking into consideration the actual buying price and prevailing market value of all adjacent properties surrounding the subject property. Whereas the offered price is much higher than that of the appraised value. Ito po yung sasabi ko, yung 1,500 per square meter, the offered price is much higher than that of the appraised value. So kung yung 1.5 ang binayaran ni Municipal Mayor, magkakaproblema yan. Kasi hindi yun yung lumabas sa provincial appraisal. Whereas during the deliberation, the committee found out that the offered price is not fair, unreasonable, and adopted to adopt the value in the appraisal report, which also served as the major basis for the determination of the fair market value of the property. So now therefore, a motion of Ms. Armi Kirima in Badaos, doon po kami present, Provincial Treasurer's Office, respectively, representative, duly seconded by Engineer Pearl and Jennifer Prado, Provincial Engineering Office, representative. Be it resolved, as it is hereby resolved, that the acquisition price agreed between the seller
and the buyer amounting to 30,412,600 is deemed fair and just reasonable compensation. Resolved finally that copies of the furnished the municipal government of Supreme Manila, Commission on Audit, the property owner and all concerned for their guidance and immediate reference and for any legal purpose whatsoever. Approved unanimously. I hereby certify to the correctness of the above put into solution. Signed, Local Assessment Operation Officer 2, Secretary, Provincial Appraisal Committee, LCC, San Juan. Attested by, ito po yung mga pumirma, Army Kirima Badaos, LCRO, for representing the Provincial Treasurer, Member PAC. Engineer Per Angie Prado, Engineer 2, representing the Provincial Engineer Member PAC, Provincial Appraisal Committee. Approved po ng ating Provincial Assessor, Yubica M. Polveria, Provincial Assessor. So, base po dito sa sa report na ito, lumalabas po, ang babayaran ng municipal government, ayaw po para hindi pa nababayaran eh. Ang babayaran po ng municipal government is 900, ang net po is 980 per square meter. So, malayo po sa 15 million, 1,500. Opo. So, kung babasyan natin, kung tanongin ka doon guys, mahal ba? Mahal. So, ang sagot po is, hindi ako ang magsasagot. The Provincial Appraisal Committee. So, ang 30,412,650 sa ano ito, sa 3 hectares is deemed fair, just, and reasonable. Yun po. Sa ibang, may kanya-kanya po itong appraisal, pero the same na rin po yung content ng Kisaron lang po, hindi ko rin kay isang kanto yung anak gusto ko, tapos yung isami po. So, yun lang po yung sagot ko, hindi ko ako pwede Okay, so para na yun. Kasi sa Claudia pala. Thank you very much po, Sir Assessor. Maraming salamat po. At nagpapasalamat po ako sa paliwanag kahit medyo mahaba po siya, at least naintindihan po nating lahat. At last, ang totoong nagsabi ng presyo dahil ang offer ng ating mga may-ari is 1,500 pesos per square meter. Ang last na nag-price po talaga is appraising committee ng provincial government. And then yan po, nabasa po natin lahat, kasama po yung back. So, ako nga po, lastly ko lang nalaman na may appraising committee rin pala yung province. Hindi ko po siya alam talaga totally nung unang panahon pa na naging barangay captain ako. So, Mr. Presiding, siguro kasagutan na ito sa ating mga katanungan. Kasi nga, kung titingnan po natin, like for example ng Sarusco, ilang taon na po ang nakalipas, but yung kanyang appraising kwan po niya is 1,900. Tapos kinumpare din po yung sa harapan, ang kalabasan is 1,100 pesos. So, siguro naman, naunawaan po natin yung binasa ni Assessor. Although hindi nagsabi si Assessor kung mahal o hindi, yun po ang kinalabasan, appraising committee, at hindi po yun ang desisyon ng Assessor, Municipal Assessor, kundi po yung appraising committee ng ating provincial government. So, Mr. Presiding, siguro naman, sa pagkakataong ito, narinig po natin, mas maganda na, gaya ng sinabi natin, lahat po ng mga problema po natin sa bayan po natin, pinapatawag natin si Tres, pinapatawag natin si budget. So, ito po si Assessor, kaya nga nagre-request ako ng karaan, si Assessor po talaga. Actually, kinakabahan ako kanina, baka 500 per square meter lang yung kalalabasan ng sasabihin ni Assessor eh. Pero, kahit saan po diyan ang nabasa, basta po para sa bayan po natin, wala pong problema sa atin. At sabi ko nga, marunong tayong tumanggap ng pagkakamali po natin. Kung mali man po yung naging kwan po ng body is, wala po tayong magawa. So, Mr. Presiding, una po sa nagpapasalamat po ako kay Assessor at kay Ma'am Live.
sana po matigil na po yung buwan na ito dahil para po sa kapakanan, ulitin ko po, hindi po para sa kapakanan po ng body na sang-ayon na bibilhin natin ang lupa para sa ating bayan, kundi sa kapakanan po ng mamamayan ng bayan ng Soprano Española na kung saan kailangan po natin ito dahil ito ay napurbahan ng napakaraming tao at dinala na po ito kung saan sa opisina sa Manila, sa DBM, inapprove po itong lahat. So tayo po ay naggagawa lamang ng batas na kung pwede nagawin natin ito. So na-approve po ng lahat at dito na nga po yung haka-haka natin na mahal po yung 980 per square meter. Yun pala po ay yun po ang nag-appraise po ay ating Provincial Appraising Committee. So Mr. Presiding, thank you very much. Maraming salamat po muli sa magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, Kagawad Hermine. Para yung iba naman na comment. Ay, isa lang po, Mr. Presiding. Thank you so much po for recognizing me. At ako po ay nagpapasalamat din kay Assessor at sa kanyang kasama. Sila ho nag-enlighten sa atin. Ulitin ko lang ho, kung tama po ba ako, ang 980 ay just, ibig sabihin makatarungan, fair, patas, at saka, ano ba yan? Reasonable price. At siguro yun na yung pinaka comment or decision, no, ng atin hong Provincial Appraisal Committee na kung saan sinabi na o binunyag na o inihayag ni assessor, dito binasa niya at yan ay mga legal na dokumento. Alam ko po na ang iba sa atin ay hindi pa rin maalis ang agam-agam kasi depende naman din sa atin yon, no? Pero ayan po, batas po ang nagsabi at lahat po ay nasa legal. Ako po ay nadismaya rin at may halong pagsisisi na kung saan sana although hindi na natin maibalik, noon pa po sana natin binili yung lugar na yan kasi narinig ko parang binibenta rin po dati. Siguro kung mga noon pa, hindi po ganyan kataas. No? Baka per hectare pa natin makuha. Pero nandito na nga po tayo, napamahal na tayo. Kung hindi natin ito bigyan or lagi tayong kumbaga nasa negative perspective at hindi tayo dun sa objective at mag-take tayo ng risk, no, para makabili ng lupa, napakarami pong proyekto na pwede nating madala rito na paglalagakan natin saan po natin ilalagay. At saka napakaganda po ng area, is strategic location, alam naman po natin yan. Sana tapos na yung mga batuhan ng mga opinion sa social media at para matahimik na rin yung ating bayan sa Soprano Española. So yun lang po, marami pong salamat, Vice. Anong mga dugtong mo ito? Mr. Presiding, good morning, Pai. Ito tanong ko lang kay Asi. Ang lahat po pa ng area dito sa highway natin ay yan na yung presyo niya. Same presyo ba yan? Yung lahat ng area natin? Or yung binili lang na lupa ng munisipyo yung presyo ganyan? At kailan po yan na-aprobahan? Yung kasi nung meron pong nag-request kami dyan, so sabi ko nga, dalhin sa Sangguniang Bayan, yung dito po kay Juan, yung dito po banda kay Siwan, yung tinambakan mo dyan, kay Lambot po, meron po yan silang request na karang linggo na i-reclassify ito Sangguniang Residential. Tinanong ko kung bakit. Ito hindi pa ito kailan, hearsay lang ito. Tinanong ko kung ano saan gagamitin. Parang tatayuan daw ito lang yung sa urban
parang may memorandum agreement daw sa Engineer Tesorio. At yung nakita ko ngayon pinapabago yung pangalan dito sa Sangguniang. Oo, Urban Housing, pinapabago yung parang nagmali yung type. Tinanong ko kung magkano offer nila. Hindi na ako magpapaniwala, sabi niya 4,000 per square meter. So yung dyan po kilambot. Yan, ayaw ko lang, ERC pa lang. Kasi yung nakausap ko, yung ano pa lang yung may-ari. Sabi yung offer nila is 4,000. Hindi ko lang alam kung bibili yung talaga na private yun housing, government din yun. Pero hindi yung LGU. 4,000, hindi ko alam kung yan ay reasonable. At saka kung cover ba yan ng Provincial Appraisal Committee kasi ano yan National Agency po natin housing use. Yan po yung dito po sa kahit si Kagawad Larry po, witness po yan, yung tinambakan niya dyan. Nakaraang mga 2 years ako, tinanong ko magkano ang presyo. Sabi niya, pag may magbili dito ng 1,500, ibig sabihin, 1.5 million ng over. Ayun po si Kagawad si yung kuya ni Kap, DAPC President. Ano pa yun, mga 2 years ago nung nakausap ko siya. Pero yun lang, walang bumibili pa. Pero yung offer niya, si Mr. Bukayan po, sana kung si Duloy, yung dito po sa Aklan yung tawag nila. Yan po, sabi niya, kung ibinta lang kung may bibili, 1,500 din ang offer niya. Yan, tanongin niyo si Duloy. Si Sir Duloy pala. Okay na. Kaya na po kamahal yung natin ngayon. Hindi ko yung kasi sa Tugodjo, mayroon pa? Kung sabihin, Mr. President, yung pag-appraisal pala ng lupa dito sa highway, hindi pare-parehas. May comparison ako. Yung sa appraisal po ng yung offer na po ng may-ari is 1.5. Pero lumabas sa ating provincial appraisal, kapag sa research nila, is 980. Yung total na tatanggapin na nila. Kailan po na-aprobahan yung pag-appreciate? Ano tawag ito? February 28 po, 2024. 23. Ay, 24. February. Yung confirmation. Ito po, February 28. 23? Oh. Tagal na po itong pilihan ng MLA. Kasi matanong kita, tungkol dito sa eminent domain ng government. Susundin ba yung 1,000 per square meter? Sa eminent domain? Applicable pa ba ganyan o hindi na? Yung eminent domain po, magre-resort lang tayo sa eminent domain. Ito po nangyari sa San Vicente, tayo wala pa Ang eminent domain po is yung power ng government. Di ba? Ayaw ng may-ari. Di ba? Ayaw ng may-ari na magbigay ng kalsada. Kailangan. Ang gagamitin ng kung munisipyo po, LGU, power of eminent domain. Wala kang magawa ng may-ari ng lupa dyan. Ang masaklap lang dyan, matagal na kaso, pero after, pakikorek nyo lang kung mali ako, 3 months na sinabi ng mayor na kukunin yung lupa, makukuha mo na yan, regardless kung magkaso kayo. Ang experience ng San Vicente, umabot ng mga 10 years. Ang masaklap lang po sa eminent domain, Vice, ang babayaran lang po is yung per market value ng government. Kung ano nakalagay sa tax declaration, yun po yung babayaran ng eminent domain po. Eminent domain. Kasi ginagamit, hindi pwedeng sasabihin na pigilan mo yung eminent domain po, hindi pwede na pipigilan natin yung gagawin ng development ng isang government. Hindi pwede po yun So kaya binigay yung power na yun para exercise ng government. Yan ang nangyari sa San Vicente, yung airport doon. Kung alam niyo yung kwento. Kasi alam ko yan dahil sa provincial assessor na kakwentuhan ko, kaibigan ko noong municipal assessor. So,
Yun po yun, Vice. Yung eminent domain po, pag nakuha na yan, di ba, ang mangyari dyan, ang mangyari kasi negosasyon. Kailangan namin yung kalsada, di ba? Sabi ni Mayor, kailangan namin yung kalsada. So, ang mayari naman, ay, hindi, kasi dapat ba, ano ba, nagpapara yung Mayor, 1,000, ano ba, alam, per square meter. Ayaw ng mayari, gusto niya 1,500. So, ayaw ng Mayor, halimbawa, na 1,500. So, take it or leave it, halimbawa, nangyari. So, ang walang mangyaring development. Di ba po? Kaya ang gagawin ng government, i-exercise niya yung the power of eminent domain. Pero hindi rin siya mapipigil kasi kahit abutin pa ng 10 taon yung kaso ng eminent domain case, kapag na-file mo na yun, yung eminent domain na yun, after 3 months, pwede mo nang i-develop yung area sa ayaw at gusto ng may-ari. So kakasuhan niya ngayon. Pag nanalo yung may-ari, di ba? Bayaran siya, yung may-ari. Pero ang masaklap doon, mabayaran siya kung ano yung fair market value na nasa tax declaration. Yun pa yung pagkakaiba na bumibili tayo kasi willing buyer, willing seller. So kahit gusto, sabihin man ng gobyerno 500, hindi mo mabili yun kung ayaw ng may-ari. Kaya lang, kailangan natin ang Provincial Appraisal Committee report at saka confirmation ng PAC, Provincial Appraisal Committee, i-confirm yung appraisal ng na inassign ng province as appraiser. Parang gano'n yun. Yun ang pagkakaiba ng binibili natin yung property. Kasi pag yung eminent domain ang ginamit mo, kailangan, kasi ayaw lang may-ari, i-take over talaga ng government yan. Kasi kailangan yung project ikaw lang mag-aarang. Diba, ikaw lang mag-aarang ng project ng government. Despite negotiations, napataas na yung government, ano po, ayaw ng may-ari, so i-resort ko sa eminent domain. Ang masaklap nga, kahit na umabot kayo ng 10 years, 15 years, na-develop na yung kalsada, baka nasiminto na, tatanungin mo ngayon, bayaran ka ng government, nanalo ka. Diba? Eminent domain. So, ang presyo mo, hindi ka babayaran ng current transfer market value na appraisal. Kundi, fair market value kung ano yung nasa tax declaration. Which is, alam natin, ang tax declaration is napakababa po ng value kasi for taxation purposes lang po yun. Imaginin mo kung taxan mo si Mr. Ronda ng 980 plus 980. Grabe ka taas yun. Yun lang po kasi sa syudad ngayon, ang taxation ng lupa, kung ano talaga yung amount o yung malakalakalan na tumatakbo ngayon sa syudad, yun na rin ang kanilang assessment eh. Hindi yung pinakamababa yung assessment nila. Sa city, mataas ang assessment ng lupa. So dapat dito, yung mga ganitong malapit na sa highway at yan eh, sabi nyo kanina, appraisal ng provincial assessor, ay 1,000 na per square meter. Eh bakit hindi natin i-assess na mataas yung mga lupa na yan? Para talagang totalin yun na talagang presyo ng lupa. Para po malaman ng August body po, ang general assessment po is provincial ordinance po. So katulad ngayon po, may general revision tayo. So, hindi rin namin basta-basta i-convert yung area na yan na porkit ba naman ang market value is 980. Ilalagay namin na 980 rin. Hindi pa po. Kasi, unang-una, kung alam niyo po yung kwento ng cemetery, hanggang ngayon po on process pa yung dark conversion. Kasi agricultural po yan yung dark cemetery. So, alam niyo Engineer Berian kasi on process pa. Kaya siguro hindi pa masimula-simulan eh. Pero ang pinakamabilis sana, hindi lang tanong si Engineer Berian, pinakamabilis sana po Sangguniang Bayan. Kasi ang Sangguniang is authorized to reclassify land. So ito sa tingin ko ito, bago ito simulan ang DAR, makikialam kasi tubigan eh. Diba? Pero pag yung provincial, yung municipal government ko, through may Sangguniang, ay halimbawa ang project is kung ano man dyan, project na magustuhan ng mayor. Pwedeng magpa-reclassify yung mayor through the Sangguniang Bayan. Yung Sangguniang Bayan, pwede mag-reclassify po.
reclassify nyo na, hindi na yan ang value ng ano, hindi na agricultural yan. Ito na yung bili, oh. Alam mo, nakabayaran na. Yan ang bili. So, pwede. Yun po, susundin namin yun. Or sa suning. Tinignan ko rin po yung suning, ang area sa highway po is multiple use. Kasi nga, dahil actionan po yung request ng mga lambot na makapil. Kasi requirement na tayo ng HCSUGP na kailangan residential. So, ang unang, ano ko nga, idaan dito sa sa Sangguniang muna. Pero nakita ko nga sa suning po is, Sangguniang din kasi ang nag-approve. Multiple use na po yan siya, yung highway natin. Yun po yun. Nice. So, kasi, anong kaibahan ng Espanyol at saka Brooks Point? Ang Brooks Point, nung patayuan nila ng kanilang terminal ay 3 million lang yung sa hektarya. Bakit hindi yung 1,000 per square o masigit pa doon? Wala pa ako sa katayuan po para sagutin. Kaya nga, yung sinasabi ko sa iyo, 3 hektarya ang nabili nila doon para sa terminal. 9 million ang bilhin nila. Sagutin mo, kagawad? Tanong lang po ako, guys. Oo, sige. Kasi, ang alam po, yung po bang terminal na sinasabi niyo, yung bagong gawa? Yung bago, oo. Opo. Kailan po nila nabili, yung tanong ko, kailan po nabili, at saka yung area parang nasa, di ba sa looban? Sa looban yun. Opo. Pero malapit sa highway. Iba po ang highway, alam ko lang ha, iba ang highway, iba looban. Kailan po nabili? Ay, yan ang hindi ko alam. Yun kasi- Basta ang alam ko, pinatayuan doon ng kanilang terminal. Kasi ito po, merong, katulad yan, may mga nabili, no? Si tatay kasi may bili ng lote. May nabili siya noon, tag 10,000 lang. Ngayon po, binibili ng 400,000 na. So, depende dun sa tagal. Kasi noon talaga mura ang lupa po. Ngayon, mahal na. Ang private, ako tingin ko, private sa government, iba ang bilihan. Ang private, kaya niya magbili kahit na ilang, basta kursunada niya yung lupa, area, kahit na ilang milyon yan, mas alam niya ang pagkakitaan niya, bibili niya yan. Pero ang government, tinitingnan yung area. Unang-una yung area na gusto nating bilhin, hindi pa nga bagyo pero baha na yan dyan sa area na yan. Anong gagawin mo na sa area na yan? Gano'n na sitwasyon. Gagawa tayo ng box culvert na napakalaki ng area. Dapat parang tubig ay sufficient na maglabas yung tubig. Yes po. Gagawin po talaga. Nung Lunes, Gagawa po ng daan. nung nakarang Lunes, nakita naman ninyo, hindi pa bagyo. Ang pulo dyan sa poblasyon natin, hindi pa baha. Pero doon sa area na yun, halos pantay na sa karsada yung tubig. Pwede na po sa mga engineers natin yun, Vice. Sila na po ang mag-isip. Tama yun. Kaya sinasabi lang natin kasi tayo may utak din nakikita natin sitwasyon Kaya nga po. Ha? Tama po Hindi yun. lang engineer may utak dito. Engineer marunong na mag-compute. Pero kung nakikita mo actual doon, siguro yung siraulo lang hindi makaisip na bakit ganito yung sitwasyon nito. Kasi marami na. Kung saan pa yung bahain, doon pa natin itirik yung ating palengke. Bigyan ko po kayo ng sample sa Puerto po, sa Baybay. Ngayon po napakaganda, dinadayo po ng mga turista. Yung, ano ba yan? Puerto Princesa Baywalk. So yun po ay dating squatter area, tapos dagat po yun. Tinambakan, ngayon po magandang pasyano na. Baka ganun po ang, ang concept po niya. So, depende na po yun sa kanila. Yung sa mga pagtambak o pag-design. Yun po. Thank you. Okay. Gagacho. Mr. Presiding, hindi po natin pwedeng i-compare yung puerto dito sa ating lugar. Kasi yung puerto is syudad yan Dito sa atin, kahit nga mamalingkig ka sa palingkig, ilan-ilan lang. Ayun. Asing, maraming salamat Thank you very much, Mr. Presiding. Wala na tayo dun sa comparison kung saan lugar tayo. Kilalanin po natin yung appraising committee ng ating provincial government. So, Mr. Presiding, kanina,
Kasi pinakinggan ko talaga po si Asisor. Hindi po talaga pantay-pantay. Sagutin ko lang po yung ibang mga tanong. Hindi po pantay yung pag-appraise nila ng lupa along the highway. Kasi may 1,100 na kinalabasan ng appraising committee, may 1,900 na mag-low, tapos yung dyan 980 yung appraise. So, Mr. Presiding, yun na po talaga. Tapos yung doon sa title, yung sa binanggit, tinanong niyo po kay Asesor kanina, nandun po yan sa likod po ng ating mga titulo. If ever na kailangan ng gobyerno, wala tayong magagawa talaga. Tama po yung paliwanag ni Asesor kanina. Nandyan po yan kahit nasa inyo pong lupa. Nakalagay po dyan sa likod ng title. Tapos yung isa po, finally, yung isa po, yung magpagpresyo po ng lampas sa 2,500 sa Palawan. Palagay ko hindi na po yan talaga maaabot. Di ba, maliban lang kung hindi nila ipa-appraise na sila lang magbilihan. Kasi narinig ko po sa ating provincial government, all first-class municipality, particular El Nido, Taytay, San Vicente, Batarasa, basta 7 bayan po, 2,500 per square meter na ang pinaka-low appraise ng ating appraising committee. So yun, Mr. Presiding, before ko po ito, before po ako nag-stand na para ipaatin si Sir Asesor, pinag-aralan po natin ito at nagtanong-tanong po tayo. Gaya, nasampol po siya kay Kagawad Galang, si Kagawad Larry, previously kay Kagawad Larry po. 2 years from now, magkano yung presyo? Di ba napakalaki na po? So yun, Mr. Presiding, kilalanin na po natin yung appraising committee at yung ating provincial government sa presyo ng lupa na ito. So wala tayong wala tayong, kumbaga, nagdesisyon sa appraising committee. Hindi po nagdesisyon si Mayor, hindi po nagdesisyon si Asesor, hindi po tayo nagdesisyon dito, kundi yung appraising committee ng provincial government ng Palawan po ang nagsulat po dito. So yun lang po, Mr. Presiding, without comparison, kasi alam natin yung lupa, habang tumatagal, lalong nagmamahal. Parang pagmamahal, habang tumatagal. Thank you very much, Mr. Presiding. Naintindihan ko rin po yung sentiment ng ating Vice Mayor po kasi witness pa ako nung siya Mayor talaga. Kung alam niyo yung dito sa may jail, sa jail, ang gusto po talaga ng may-ari niyan, 300 per square meter, 3 million per hectare. Diba? Kaso hindi willing ang government na magbili. So ang gusto ni Vice is 300,000. Yun po yung nasunod, 300,000. Kaya naiintindihan ko po, mura talaga ang kaso lang kung hindi magbayad yung may-ari, yung dyan po, kung alam nyo yung alam ni Vice yan yung mayor pa siya, kasama kami ni Julio Sophie dyan. Kami naglalapit-lapit yung may-ari na, Asesor, pakiconvince mo naman si mayor na 300 per square meter. Ibig sabihin 3 million, di ba? Yung dito na may deal. Meron dyan kasi 1 hectare dyan Pero yung naiintindihan ko yung sentiment ni Vice. Kasi nga, mas gusto niya talaga sana mura. Kaya lang, ang time na yun po, yung may-ari is willing na ibenta niya. Yung dito naman sa kila Sir Ronda, kung naalala mo, Vice, yung pinatanong mo sa akin si Sir Ronda, kung ibibinta, ang sagot ni Sir Ronda sa akin, bilhin ba ng munisipyo? Panahon ni Mayor Aquino. Sabi ko, baka. Di tinanong niya, sabi niya, 2,000 per square meter. Tapos, binanggit ko kay Vice, ayaw niya talaga. Yun nga yung kanyang prinsipyo Iba-iba rin yung pamamalakad ng bawat nito So, kung hindi mo rin mabili yung isang lugar, kahit na mahal, kahit mura, kung ang offer is ganun kamahal, tapos, kaya may provincial appraisal committee. Kasi kung yung may-ari lang, kung alam ko yung pinaprubahan natin sa Sangguniang Bayan na amount is 158 per square meter Multiply mo sa 10 hectares, kung hindi ako magkamali. Hindi ko nang basa masyado yun So kung yun ang natupad, so ngayon malaki ang natipid natin ngayon kasi nga yung provincial appraisal committee is hindi pumayag ng 1,500. Paki-review nyo lang po dyan sa yung authorization na pinirmahan may amount ang alam ko Hindi rin makakabili ang mayor ng lupa kung walang approval lang sa Sangguniang Bayan. Yun po yung sa akin. So,
Kaya hindi po ako pwede magsagot ng kung mahal ba o mura kasi kaya sinasagot ko kayo based on the record. Kasi kung akong bibili, hindi ko talaga yung doon kami sa pack, yung ayaw nila, gusto nila 1.5 talaga. Sabi ko sa mga yan, witness yung mga may-ari ng lupa kahit interview nyo. Sabi ko kung ako ang bibili, kung halimbawa may pera ko, kahit 500 hindi ko bilihin yan. Pero sa kalamitan, 5 million per hectare, hindi ko bilihin yan. Hindi. Kaya pumayag na rin yung mga may-ari sa, yun na, yung kung ano yung result ng appraisal. Pero matagal sila ng desisyon, ng alam ko, one week eh. Bumalik pa siya kay Mayor Abby kung baka pwede 1.5. So hindi pumayag dahil kapag pumayag siya, doon yung, halimbawa, binayulit mo yung probinsya ng appraisal, sinunod mo yung may-ari ng lupa, 1.5, ay doon siya magkakaroon ng kaso. Ay ito hindi po eh, kasi Okay, kasi ano muna natin si Carlo Dixon, may gusto pang ilagdag na. Your Honor. Good morning. Tanong ko lang kay Pare Assessor, no? Yung appraisal ba ng provincial government, ayun bang, kung hindi natin sundin, okay lang ba? Wala ba yung presyo nila? Tapos, isang tanong pa, yung status ba ng lupa dyan sa highway, ano yan, agricultural o commercial? Yun. Yung tanong ko, sa assessor po, kasi agricultural po yan, sa assessor. Pero sa zoning po, ni-research ko, multiple use na po yan. Pwedeng commercial, pwedeng residential. Kasi kayo rin siguro ang gumawa dyan eh, kung gagawan na rin kayo eh. Yung sa zoning natin ba, multiple, yung sa highway po yan, ang ni-research ko, kasi nagiging ako ng certification eh, para maka-action ako. Kasi apurahan siguro yung gusto nila, kasi hinihingi na namin CC. So, sabi ko sana, pero sa DAR matagal, version. Ito yung sabi ko, lambot, hindi ito sa atin. Tapos yung isang tanong ko sa kung halimbawa yung provincial appraisal natin, kailan natin sundin yung sa Capitol? O halimbawa hindi, anong mangyayari kung hindi natin sundin yung presyo nila? Ay, yun na nga nangyari ngayon, yung kay Mayor Tesorio. 1.5 ang gusto ng may-ari. 1.5. So ngayon, nung naglabas ang Provincial Appraisal Committee ng kanilang opinion value, which is 980 per square meter, di ba? Lumapit pa sila kay Mayor bago sila nagdesisyon eh. Si Ma'am Lucy, kung pwede niyong tanongin yan, kung mali ako o tama. Bago siya nagdesisyon 1 week, pinunta niya pa si Mayor Tesorio kung susundin ba ni Mayor Tesorio yung 1.5 na offer nila. So ayaw ni Mayor Tesorio sugal yung kanyang ayaw niya. Ang sabi na dito dapat ba sundin talaga yung 1,000 na yun, hindi pwedeng babaan doon, kabili ng municipal government. Ay, hindi ko po masagot. Basta ang alam ko sa market value, kung willing ng may-ari na bilhin mo ng, sabihin natin na 1 million. Kung mabili natin yan, ay di swerte tayo. Parang yung nangyari kay Mayor, hindi Vice Mayor ako, yung Mayor siya. Yung ini-example ko, 300,000, 1 hectare. Totoo yan. Ako witness dyan. Kasi nga, alam ko na ang gusto talaga ni Mayor ako yung mura talaga. Kaso lang wala tayo ko ay. Kung hindi na po pwede, ayaw na ng may-ari. Sa tingin mo ba, papayag yung may-ari ng 500 ngayon dyan? Yung mga may-ari na yan, bilihin mo ng 5 million per hectare kung kung kailangan talaga ng gobyerno, eminent domain, nagtitirahin. Ay, mahirap po siya, hindi natin pwedeng kasi hindi siya daanan eh. Mahirap po siya, hindi natin pwedeng i-justify na kailangan. Kayo na rin bang may sabi na yung market, hindi pa natin masyadong kailangan eh. Yung terminal, may terminal pa rin tayo doon. Gusto ko lang po i-explain na ayaw, di ako nakipag-debate sa ating mahal na Vice Mayor. Hindi po natin ma-justify sa imminent domain yan eh. Tama yan. Alam mo, kalsada na Ryan lang, ilulusot mo. Yung katulad yung airport sa San Vicente, hindi pwedeng, kung hindi ibinta yung mga na yun, hindi magkakaroon ng airport eh. So, kailangan ng imminent domain. Ay, ngayon ba? Sa tingin mo, pwede mong i-justify na imminent domain yan yung may-ari?
Makakasuhan ka pa ng mangyayari na inagaw mo lupa nila. Hindi po, sa ano lang. Yan nga po, kaya ang market value po is willing buyer, willing seller. Doon yun po dapat maintindihan natin. Kasi noon, in-over. Alam ko po yan kasi si Vice talagang matagal ng mayor eh. In-over po yan sa kanya. Buhay pa si, kung hindi ako mali, 200, di ba po? 200 per square meter. Ayaw ni mayor eh. Kasi wala talaga. Oh, si Ate Lucia, diyan pa, 500 per square meter. In-over kay Vice Mayor. Mayor pa siya. Pakikulik ko lang po kung mali ako. Oh. Yung sa Rosco, na yan, 800 per square meter. Nag-usap pa si Vice at saka si yung may-ari. 800. Oh. Ayaw ni Vice kasi mahal. Magkano mabili? Pinito ko naman sa kanya, 1,900. Yun ang willing buyer, willing seller. Willing buyer. IBC. Yun po yung sa akin. Hindi pa ako nagkakampi, gusto ko lang linawin ha. Wala akong kinakampihan ko. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much din kay Sir Assessor and Company. At least naging malinaw at para rin sa akin being local chief executive ng barangay, may ideya na kami just in case na pwedeng implement ba yung eminent domain at saka yung pagbibili ng gobyerno separate doon sa pagbibili ng private. Kasi kung yung sa gobyerno nga is 980, while yung kay Kuelari is opposite ng area na yan is 2,000, 2 million ang 1,000 square meter, meaning 2,000 per square meter. 1 million lang po. Ngayon, 1 million. Bago na. Bago na. Kasi wala siyang panggamit yung sa pangampanya kaya para mabili, binabaan. Pero nung nakaraan po kasi 2 million yan with the agreement of Mr. yung may butika, may butika dyan kay Manny. So sabi ko nga, iba talaga nagkaroon tayo idea na mayroong buting at mayroong resolution na ibinaba yung Provincial Appraisal Committee na para maging basihan ng municipal government sa pag-purchase ng land para hindi rin siya makasuhan. No? Kaya thank you very much. Kasi nga dito nga, Mr. Assessor, sa likod nito, sabi ko nga yung kay Mrs. Nalang dyan, 400 square meter at marong bahay na kunti, 400,000 din ang bili, meaning 1,000 per square meter. Hindi yan along the highway dito, sa likod nito, na ino-offer sa amin dahil nga doon sa Mr. niya. So, meaning, mas higit na mas mababa kung gobyerno talaga pala ang bibili kasi mayroong basihan. So, thank you po, Mr. President, thank you po at naging malinaw yung lahat na ako naman, ang alam ko rin talaga, hindi na bababa sa 1,000 per square meter, lalo along the highway sa bayan natin, lalo na sa ibang bayan. Thank you very much po, Mr. President. Mr. Presiding, tayo po yung pasalamat kay Asi, saka kay Ma'am, sa kanilang pagdalo dito sa ating patawag. Ako po, wala naman akong personal na dyan. Nagpapasalamat ako dahil yung mga tanong ko nasagutin nyo. At siyempre, naliwanagan tayo. Yan lang po, maraming salamat. Last na lang, Mr. Presiding, last na lang talaga. So, additional po sa kasagutan doon sa tanong ni Kagawad nating Son. Kaya po kaya nagtatag po yung provincial government ayon po doon sa nakausap po sa province. Kaya nagtatag ng provincial appraising committee ang provincial government para hindi po magkagulo ang mga bayan sa lalawigan po ng Palawan. The final answer, the final na decision ay yung appraising committee. Yun po talaga. At i-add ko po, Mr. Presiding, kanina, yun pong yung paggawa, di ba, yung mga engineer po natin. Ako kasi frustrated engineer ako eh. Ang paggawa po ng palengke po natin, kung sakali man dahil bahain po yan, nasa kanila na po yan. Kung talagang bahain pa po yan, Mr. Presiding, after na magawa yung ating panibagong palengke, panibagong terminal at saka panibagong munisipyo, tama po yung sinabi nyo.
hindi ko na sabihin, tama yung sinabi niyo na hindi good yung engineer na gumawa. Kasi may panibagong moderno na po tayo. Ang ilungan natin, pwede nating ayusin, di ba? Kahit na ano pong pwede natin gawin ngayon dahil nasa makabagong po tayo, makabagong gobyerno na po tayo. Alam na po yung mga bagong gawain sa ibang bansa na na-adapt po ng Pilipinas. So, Mr. Presiding, maraming salamat to, Sir Assessor. Maraming salamat po, Ma'am Lyle. Thank you very much po. Ayun na lang po siguro. Maraming salamat kasi magtanghali na. Thank you very much po sa inyo. Okay, so ganoon din, ano? Asin, maraming salamat sa iyong pag-atid dito, nagpapaliwanag. So, yun lang. Maraming po salamat. Maraming salamat din po sa inyong lahat po. Sana po nakapagbigay din lang tayo kahit kunti. Binawin ko lang po, wala akong kinakampihan po. Kaya po hindi ako nagbigay ng aking opinion kasi nga mahal ko po kayo lahat. Okay, thank you. So, meron pang privilege and question out? Wala na? Okay, dapat tayo sa first reading and proposed measures and communication. Let's read natin, number 1. Communication from Mr. Tenny M. Querido, Supervising Administrative Officer, Acting Secretary to the Sangguniang Province of Nueva Vizcaya, respectfully transmitting the copy of Resolution Number 2024-5141, a resolution urging all Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panlungsod, Sangguniang Bayan, and Sangguniang Barangay to express collective support to House Bill Number 10314 entitled An Act Rationalizing the benefits and privileges of senior citizens and persons with disabilities of the Sangguniang Panlalawigan of Nueva Vizcaya. Okay, dismiss your report for Committee on Rules. Committee on Rules. Number 2. Communication from the Municipal Mayor of Rafael Tesorio requesting for legislative action at the following measures. First, passage of a resolution adopting Executive Order Number 84, Series of 2024 of the Provincial Government of Palawan providing for the implementation of Section 30 of RA Number 12001, otherwise known as the Real Property Valuation and Assessment Reform Act, RPVARA, on grant of tax amnesty on real property taxes and special levies on the real property in the municipality of Safronio, Española, Palawan. Mr. Committee on Ways and Means. The Committee on Ways and Means. Letter B. Passage of resolution authorizing Honorable Abner Rafael Tesorio to enter into relief prepositioning agreement between the Department of Social Welfare and Development at DSWD Field Office, Mimaropa, to provide technical and relief augmentation assistance to LGUs affected by disaster. Okay, dismissal again, Committee on Ways and Means. To Committee on Ways and Means. Number letter C. Passage of resolution authorizing the closing of current account, DBB account number 001753635 under account name Municipal Government of Safronio, Española, Palawan, no attached documents. Okay, dismissal refer to Social Services. To Committee on Social Services. Letter C. Passage of resolution authorizing the local chief executive to enter into memorandum of agreement MOA with the Department of Social Welfare and Development DSWD for the supplementary feeding program in the municipality of Safronio, Española for urgent consideration. The previous one is in yung previous item po ay social services nyo po nag-refer. Letter D nito. Letter D na po tayo ngayon. Dismissal refer to Social Services. To Committee on Social Services. Next. E na tayo. E. Passage of resolution authorizing the local chief executive to enter into memorandum of agreement MOA with Department of Social Welfare and Development
for the increase of the social pension of indigent senior citizens, and appropriating funds in the municipality of Sopronio Española, Palawan for urgent consideration. Mr. Roberto Como, Social Services. To Committee on Social Services. Carried. Passage of resolution authorizing the reactivation of the following accounts. Account number 000-200-2000-2022-101334 under the account name South Palawan Planning Council. Account number 000-202-0000-2022-101679 under the account name Local Government of Sopronio Española Palawan MCC Kalahi. Account number 000-202-0000-2022-101482 under the account name Local Government of Sopronio Española Palawan, and account number 000-202-0000-2022-2101-610 under the account name Municipal Government of Sopronio Española. Mr. May I refer to Committee on Finance. To Committee on Finance. Number 3. Forwarded copy of Annual Investment Program Fiscal Year 2025 of Barangay Iraray, Sopronio Española, Palawan for appropriate review. Mr. Refer to Committee on Rules. To Committee on Rules. Number 4. Communication from Ms. Nova G. Baladhay, Secretary of Barangay Isumbo, forwarding the copy of Resolution Number 2, Series of 2025, a resolution requesting the Municipal Government of Sopronio Española to grant the request of Barangay Government of Isumbo to hold Tambor every Saturday at Purok Maligaya. Mr. Refer to Committee on Ways and Means. To Committee on Ways and Means. 5. Communication from Mr. Raimundo R. Dubduban, Cockpit Manager, requesting to pass a resolution endorsing the cockfighting events for the month of February to be held at Red Phoenix Cockpit Arena, Tagbabalan, Pulod Shore, Sopronio Española, Palawan. Mr. Refer to Committee on Ways and Means. To Committee on Ways and Number Means. 6. Forwarded Resolution Number 4, Series of 2025 of Barangay Iraray, a resolution endorsing the request of Mrs. Yolanda Maturan for approval of the cockfighting event, Pintekasi on February 15 to 17, 2025 for their community festival. Again, this is Refer to Committee on Ways and Means. To Committee on Ways and Means. Number 7. Forwarded Resolution Number 4, Series of 2025 of Sangguniang Kabataan ng Barangay Isumbo, a resolution approving the annual Barangay Youth Investment Program for the year 2024 of Barangay Isumbo, Sopronio Española, Palawan. Mr. Refer to Committee on Finance. To Committee on Finance. Number letters, Committee Report. Number 1, Committee Report number 2025-71, the Committee on Ways and Means. Good morning, Colleague. Committee Report number 2025-71, submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusement, subject consideration of the request for approval of Mr. Sunny QD for the cockfighting event on January 25, 2025 at the Phoenix Cockpit Arena for the presiding officer. The Committee on Ways and Means and Games and Amusements, to which the above stated mission was referred to, had already considered the same. Those would like to present its findings and recommendation with the following premises to it. Number 1, that Mr. Sunny QD, franchise holder of for cockpit operation, sought endorsement for these cockfighting events, 3 Cock Derby on January 25, 2025 at the Phoenix Cockpit Arena, Tagbabalan, Pulod Shore, Sopronio Española, Palawan. Number 2, that cockfighting cockpit operation is regulated in the municipality by Municipal Ordinance number 2020-195, which is entitled franchise to conduct regular cockfights every Sunday and special cockfights not to exceed 5 times in a month, provided no two permits shall be issued in one particular week. Number 3, that obtaining endorsement from the Sangguniang Bayan is a mandatory requirement prior to the event to ensure compliance with local rules and regulations. Number 4, that the date of subject event had already passed. Numerous events were already requested by the franchisee. Findings and recommendation. Foregoing considered, the committee opines that the approval of the request would not be in accordance with the local ordinance regulating cockfighting, that
obtaining endorsement from the Sangguniang Bayan is a mandatory requirement. Wherefore, disapproval of the request is recommended by the committee and filing away of the measure in the archives prepared by yours truly, Chairman Committee on Ways and Means and Games and Amusements, Concord, Honorable Freddy Gatungay Jr. and Johan I. Harmain, members. Okay, any comment regarding this committee report number 2025-71? Okay, can you move? I move committee report number 2025-71, subject consideration of the request for approval of Mr. Sammy QD for the cockfighting event on January 25, 2025 at Red Phoenix Circuit Arena. Okay, just move committee report number 2025-71 is approved. Next, number 2, committee report number 2025-49 of the Committee on Finance. Committee of Finance, Committee Report number 2025. 29, submitted by Committee on Finance, Budget and Appropriation as review and approval of annual budget fiscal year 2025 of Barangay Punang, Supron Espanola, Palawan. For the presiding officer, the committee choose the website the measures referred to and already considered. The same would like to present its recommendation, the following justification to it. Number 1, the municipal budget officer provided a review of our budget cited the same reflects recommendation to approve provided condition. The review letter is observed and adhered to. The projected income of subject barangay is reflected here and the resources. Yan po, pakibasa na lang po. Ang mga kaperahan sa barangay po namin. Fidelity bond, special purpose, economic, social, peace and order, environment. And then finding and recommendation. Premises considered that the committee finds that the annual budget reviewed is compliant to all budgetary policies and guidelines as is reflective of sound, judicious fiscal management. Thus, it recommend to approve as its operative in its entirety and is further suggest that the measure be calendar second reading on this particular session. Referred by yours truly, Chairman Committee on Finance, Budget and Appropriation, Concord Freddy Gatungay Jr., Nina Sahibol, and Michael Jorga, members. Any comment regarding this committee report number 2025-49? Wala. Can you move? About the committee report number 2025-49 be adopted. Witness move committee report number 2025-49 is approved. Thank you, Mr. Presiding. Calendar of business, unassigned business from previous administration, none. From previous session, none. Business for the day. For second reading, third and none. Third and final reading. Yes. Ito na po ba ma'am yung ano? Sorry po. Yung sa disability, ano po ba yan? Yung letter D at saka E. Third and final reading. Hindi ka lang sending. Draft ordinance number 2025-305 adopting the implementation schedule of income classification of provinces, cities, and municipalities based on income ranges pursuant to Department of Finance Order number 074-2024 establishing the schedule of income classification of provinces, cities, and municipalities based on the income ranges under Republic Act number 11964. Sino ang pabor na aprobahan ito sa third and final reading? Pakita sa inyong kanang kamay.
Okay, so hindi pabor. Wala, zero. So, draft ordinance number 2025-05 is approved for adoption. Unassigned business na announcement reminders. Zero pa? Ito kasi Mr. Presiding, inaano po ni Kapitan, nire-request sa atin na dahil nga nakaraan, wala po tayong mga, ano ba, tawag dito sesyon, ito yung quorum. Hindi ko lang din nasabi kay Secretary, baka po pwedeng nandito na rin ang mga, ano po, hindi naman ito ganong masira ng Mr. Presiding, budget lang naman ito ng punaw. Pero sa na-approve kanina for the next regular session. Hindi po, sinabi ko po na on this particular session, Mr. Presiding. Binago ko po yung, ano, Mas ako dito, ano eh, for the next regular session. inano ko po for second reading on this particular session, Mr. Presiding. Baka po pwede lang. Kasi kailangan na raw po nilang mag-withdraw, Mr. Presiding. Nakikiusap lang po yung ano, kasi bago lang siya nagsabi sa akin sana on the next, pero nakikiusap po siya baka po pwedeng pagbigyan po natin ang kapitan po mismo ng barangay po ng Mr. Presiding. Paano pleasure ng body? KBC, meron kang sabi? Thank you very much, Mr. President. Actually, ano naman na-review na nga ng budget at saka specific naman na breakdown naman nila saan pupunta at yung pagagamitan. So, I was in favor for the opinion of Kagawad Hermain to approve urgently this budget. Thank you po. Thank you. Thank you. Sinong hindi pabor? Wala. Okay, sige. So I move that to approve the annual budget of fiscal year 2025 of Barangay Punang sa Province Española, Palawan be adopted, sir. Okay, kasunod, and seconded. Prediction? Tingnan. Resolution number 2025-311 sa approved adoption. Unassigned business, none. Announcement reminders, wala. Okay. Adjournment, move. Go, Darmain, meron ka bang niyabot? Wala na Mr. Presiding, kasi kung wala na Mr. Presiding. Kung wala, ano na? Adjourn na po. Sabi mo, kung adjourn ko. Ha? Di mo muna kung gusto Okay. mong adjourn. I move to join our session. Seconded. Good, as we move and seconded, no objection. Ayun na. Our regular session of today's survey adjourned.